Good morning. Ako si Pastor Noel Buwan ng The Savior's Flock United Methodist Church. Sama-sama tayong sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan nitong ating online worship. Sabi ng mga talata, purihin si Yahweh sa inyong awitan. Ninyong bayang hinirang, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Sa kabila po ng pinakaharap natin sa walang hanggan, kaya natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos, ang siyang manguna sa puso at sa bawat pamilya. Hilingin natin ang patuloy na magaling ang pag-ibig ng Diyos at tutukunin ang kanyang kadakilaan. Samahan niyo po kaming awitin ang How Great is Our God. The splendor of the King,
like to read to you our scripture reading for today, found in the book of Acts, chapter 7, verse 54 to 60. The stoning of Stephen. As the members of the council listened to Stephen, they became furious and ground their teeth at him in anger. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw God's glory and Jesus standing at the right side of God. "Look," he said, "I see heaven open and the Son of Man standing at the right side of God." With a loud cry, the council members covered their ears with their hands. Then they all rushed in him and at once threw him out of the city and stoned him. The witnesses left their cloak in the care of a young man named Saul. They kept on stoning Stephen as he called out to the Lord, "Lord Jesus, receive my spirit." He knelt down and cried out in a loud voice, "Lord, do not remember this sin against them." He said this and died. This is the word of God. Amen. Buhay at ang bayang pinili. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Hesukristo. Sa ating gospel reading, ganito ang sinasabi, "Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Manalangin, aming Amang sumasalangit, na sa pamamagitan ng iyong pag-ibig ay nilikha mo kami, at sa pamamagitan din naman ng iyong pagmamahal ay iningatan mo kami. At sa iyong pag-ibig ay ninanais mo kaming gawing banal. Buong pagsisising isinasaysay namin na hindi ka namin naibig ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at lakas. At hindi nga kami nang-ibigan sa isa't siya gaya ng ginawa sa amin ni Kristo. Ang iyong buhay ay sumaaming mga kaluluwa, ngunit hinahadlangan ng aming pagkamakasarili. Nilalabanan namin ng iyong Espiritu. Hindi namin pinapansin ng iyong mga pag-ibig sa amin. Patawarin mo kami sa aming nakalipas na kalagayan. Tulungan nga kaming magbago sa aming kasalukuyang buhay, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay akayin mo kami sa nararapat naming kalagyan, upang matamo mo ang buong kalwalatian ng iyong pagkalalang sa amin at sa lahat ng tao, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Jesus ang daan.
Pinakikilala ng magandang balita ayon kay Juan na si Jesus ang walang hanggang salita ng Diyos. Sinulat ang aklat na ito upang ang mga babasa ay sumampalataya na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama hindi sa pamamagitan ko." Kung pupunta ako sa Makati, merong 3 daan na pwede kong daanan. Pwede akong dumaan sa EDSA, pwede akong dumaan sa C5, at pwede naman akong dumaan sa Dimasalang. Sabi ng Panginoon, "Ako ang daan." Ibig sabihin, walang ibang pwedeng daanan kundi siya lamang. Walang ibang pwedeng daan na papunta sa Ama kundi siya lang. Sinabi pa niya, "Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. In my Father's house, there are many rooms. There are many dwellings. There are many dwelling places. Ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan. I will prepare a place for you. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makasama ko kung saan ako naroon." Ito ay salita ng pangako. Ito ay salita ng pag-asa. Ito ay salita ng katotohanan. Matapos hugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad at ipaliwanag sa kanila ang kahulugan nito, sinabi din niya ang magkakanulo sa kanya. Sinabi niya na isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Sinabi rin niya na ang pagtataksil ng isa sa kanyang kaibigan. Sinabi din niya na konting panahon na lamang at hindi niyo na ako makakasama. Sinabi pa niya kung sino ang magtatatwa sa kanya, kung sino ang magkakaila sa kanya. Kaya naman ang mga alagad niya na iniwan ng lahat, ang mga alagad na iniwan ang kanilang hanap buhay, iniwan ang kanilang pamilya para sumunod sa kanya, ay nalulungkot, nababagabag, natatakot. Sabi ng Panginoon, "Huwag mabagabag ang inyong kalooban." Siguro sa isip ng mga alagad, huwag mabagabag, madaling sabihin yan. Pero mahirap gawin, Panginoon. Pero teka, bakit si Jesus tila hindi nababagabag? Tila hindi nag-aalala? Tila hindi natatakot sa mga dadanasin niyang alipusta, sa mga dadanasin niyang pang-iinsulto, sa dadanasin niyang paghihirap, sa kamatayan sa krus? Bakit? Sapagkat si Jesus ay may ugnayan sa Ama na nagsugo sa Kanya. Nakikilala niya ang Ama. Meron siyang relasyon sa nagsugo sa Kanya. At siya ay nagtitiwala sa Ama na nagsugo sa Kanya. Nananalig, sumasampalataya. Kaya't sinabi niya sa mga alagad, "Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Baka tandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko." Yan ang sabi ng Panginoon sa mga alagad. Dumating ang panahon, naunawaan ng mga alagad ang itinuro sa kanila ni Jesus. Nakagawa sila ng mga bagay na ginawa ni Jesus nung sila ay kasama pa niya. Nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng masamang espiritu, gumawa ng mga himala, nagturo, nangaral, at marami ang nagbago ang buhay dahil sa kanilang pangangaral, dahil sa kanilang turo, at dahil sa kanilang buhay.
Marami ang nakakilala, marami ang nanalig, marami ang sumunod kay Jesus dahil sa mga alagad na ito. At sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pananalig, napagtiisan nila pati ang mga umuusig sa kanila. Napagtagumpayan nila ang mga pagsubok. Napagtagumpayan ng mga mananampalataya, ng mga nananalig kay Jesus ang pagsubok hanggang kamatayan. Si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Pinagpala ng Diyos at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya nakagagawa siya ng maraming himala sa harap ng madla. Pinagkalooban ng Espiritu ng karunungan hanggang sa kanyang kamatayan sa kamay ng mga umuusig sa kanya. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Lumuhod siya at sumigaw ng malakas, "Panginoon, wag mo na po silang panagutin sa mga kasalanan nito." Dahil sa kanilang pananampalataya, nakarating sa atin ang magandang balita mula sa ating Panginoon. Paano nga ba manalig gaya ng itinuro ng Panginoon? Paano nga ba sumampalataya gaya ng mga alagad? Paano nga ba natin sasabihin tayo'y nananampalataya sa Diyos? Tayo kumikilala sa Diyos. Ayon sa sulat ni Pedro, si Pedro isa sa 12 alagad na nakasama ni Jesus nung siya'y narito pa sa lupa. Sabi niya sa kanyang sulat, "Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirampuri." Ganoon. Akala ko, basta nagsisimba ka lang, ayos na, mananampalataya ka na. Akala ko, basta marunong kang sumabay sa panalangin, nananampalataya ka na. Pwede na yun. Ang pananampalataya o pananalig ay isang desisyon. Isang desisyon ng pagbabago ng isip, isang hakbang ng pag-iba ng direksyon. Pag-iba ng direksyon, ibig sabihin to turn around. Ito isang hakbang, isang gawain, isang pagpipigil sa sarili, isang gawain na pagtalikod sa dati. Ang pananampalataya ay hindi lang basta sinasabi. Ang pananampalataya ay ginagawa. Ang sabi pa ni Pablo, "Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan." Ang sanggol ay nananabik sa gatas. Ang sanggol ay gustong-gusto niya ng gatas. Umiiyak siya pag wala siyang gatas para inumin, para sa kanyang pagdede. Naalala ko si Andy, nung siya'y grade 1, nung siya'y kinder pa lang, nag-aaral siya. At pag-uwi niya ng bahay, pagdating niya ng bahay, ihiga na kagad siya at hihingi siya ng gatas. Mami, dede. Ganun siya, nananalig, nakakailangan ng gatas. Ang pananampalataya ay may kasamang pagnanais na matuto, pagnanais na lumago sa buhay espiritual. Ang pananampalataya ay naghahangad ng panibagong kagustuhan, panibagong kaalaman. Naghahangad na madagdagan ang kanyang karunungan, kanyang kaalaman sa mga bagay na espiritual. Ang pananampalataya ay naghahangad na magbasa ng salita ng Diyos. Nag-aaral, nagsasaliksik upang siya'y lumago sa kanyang
karunungan espiritual. Sinabi pa ni Pablo, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Ang pananampalataya kay Kristo ay may kinalaman sa ating mga gagawin, sa ating mga pinaplano, sa ating isang katutuparan. Ang pananampalataya ay naghahangad na maging bahagi ng gawain ng Diyos, ng misyon ng Panginoon. Ang pananampalataya ay nagnanais na tumulong sa gawain ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nagsisimba o nakikinig ng online worship at pagkatapos nun, makikinig ka ulit ng ibang preaching at makikinig ulit ng ibang salita ng Diyos, okay yun. Pero kung walang mababago, kung walang nangyayari, baka kulang ang ating pananampalataya. Sabi pa ni Pedro, ang pananampalataya ay nag-aalay, ay pag-aalay sa Diyos ng mga handog. Ang pananampalataya ay nagsasakripisyo. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng bahagi ng ating buhay, ng ating ikinabubuhay. Ang goal ng nananampalataya ay makarating, makatulong sa ibang tao ang ating ang magandang balitang hatid ni Kristo, gaya ng mga alagad na nakarating sa ating panahon. Sila yung mga nag-alay ng kanilang buhay. Sila yung nagbigay ng kanilang kayamanan. Sabi roon sa aking binasa, sa aklat ng mga gawa, noong unang mga Kristiyano, sabi roon, ipinagbili nila ang kanilang mga riyeran at binigay sa mga apostol upang ipamahagi sa mga nangailangan at ang pangailangan ng bawat isa ay matugunan. Ang pananampalataya ay hindi basta nag-worship, hindi basta naging kaanim ng iglesia, hindi basta nakinig ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay pag-aalay ng buhay, pagtalikod sa kasalanan, pagkakaroon ng bagong buhay, pagkakaroon ng bagong mithi sa buhay, pagkakaroon ng bagong goal sa buhay. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa. Ang pananampalataya ay magbibigay, ay maghahatid sa atin sa kalwalhatian ng ating Diyos. Kung tayo'y nananampalataya, tayo ay gumagawa. Mga kapatid, kumusta ang inyong pananampalataya? Sa Panatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak ng bugtong niya. Panginoon natin, na sa iwagan ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at iniling. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paglilito upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng mga katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga handog. At ika po na ating ipapanalangin ngayon. Kayo'y nasa harapan ng inyong screen. Hawakan ninyo ang inyong mga solet, itaas sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos na pinagmumula ng lahat ng pagpapala, Diyos na umiibig sa amin, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaloob, ang aming mga handog, mga
biyayang nagmula rin sa iyo, Panginoon. Ibinabalik namin itong Panginoon bilang pasasalamat, bilang pagluwalhati, bilang pagpupuri at pagsamba sa iyo. Kami, Panginoon, ay nais namin maging bahagi ng iyong gawain at sa pamamagitan nito, Panginoon, maraming tao ang makarinig ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ating pagtatapos, tayo po ay muling mananalangin. Hihiling tayo sa Diyos ng lahat ng ating kailangan. Ang sabi ng kanyang salita, at anumang hilingin ninyo sa
sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Yan ang pangako ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa katotohanan. Salamat at itinuro mo sa amin ang daan. Salamat sapagkat binibigyan mo kami ng buhay na masagana at buhay na may kahulugan. Sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo at nagsusumamo para sa aming iglesia. Nilalapit namin, Panginoon, ang gawain ng aming iglesia na ito'y magpatuloy. Kami na tinawag mo pala upang maraming tao ang sa amin ay magpubli, sa amin ay pumunta, sa amin ay manahan. Idinadalangin ko, O Diyos, na patuloy yung palakasin ng iglesyang ito. Idinadalangin ko, Panginoon, na ang bawat miyembro ng iglesia, Panginoon, ay magkaroon ng mas malalim na pananampalataya, magkaroon ng mas malalim na relasyon, magkaroon ng kahulugan ng misyon ng buhay, magkaroon, Panginoon, ng hangarin na lumago sa pananampalataya, lumago sa pagkakaunawa, lumago, Panginoon, sa aming karunungan sa mga bagay na espiritual. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat kasapi ng iglesyang ito, O Diyos, ay maging daan ng pagpapala para sa ibang tao, maging daluyan ng pagpapala, O Diyos. Palakasin mo kami, palakasin mo ang bawat miyembro, bawat bahagi, patatagin mo kami sa aming pananampalataya, bigyan mo kami ng malusog na pangangatawan, bigyan mo kami, Panginoon, ng aming kailangan upang kami ay may maibigay, upang kami ay magkaroon ng bahagi, upang kami makatugon, Panginoon, sa pangangailangan ng ibang tao, maging spiritual man o maging material. Palakasin mo, Panginoon, ang aming iglesia, patatagin mo ito at ito'y magpatuloy sa gawain, Panginoon. Patuloy ko nilalapit sa iyo, Diyos, sa mga may sakit. Tulungan mo, Panginoon, na ikaw ang magpagaling sa kanila. Panginoon, merong humihingi ng panalangin na nasa ibang bansa. Siya, Panginoon, ay nasa kanyang ikalawang therapy. Lord, sa mga oras na ito, samahan mo siya sa mga oras na ito, Panginoon. Ipadama mo sa kanyang pag-ibig. Hawakan mo siya, O Diyos, at malaman niya na ikaw ang kasama niya sa therapy na ito. Lord, nawa ito ay maging daan. Ito ay maging daan, Panginoon. Ito ay maging simula ng kanyang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Gayon din, patuloy mo pong pagpalain ang aming bansa. Patuloy mo, Panginoon, na gabayan ang bawat namumuno, ang mga leader na nakakaalam kung paano patatakbuhin ang aming gobyerno sa kasalukuyang sitwasyon. Dalangin namin, Panginoon, na sa kabila ng kahirapan ng sitwasyon ito, patatagin mo ang bawat Pilipino. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pananampalataya na magbubunga, Panginoon, ng katatagan. Dagdagan mo, Panginoon, ang paglaganap ng iyong magandang balita, ang paglaganap ng iyong pag-ibig upang sama-sama naming labanan ng COVID-19. Dalangin ko, Panginoon, ng bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, patuloy mo silang tulungan, hindi lamang sa iglesia, kundi sa buong bansang Pilipinas. Dalangin ko ang sitwasyon sa buong mundo. O Lord, tunay na ikaw ang aming kailangan. Tunay na kailangan namin, Panginoon, ng iyong gabay sa ganitong sitwasyon. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat leader ng bansa. Tulungan mo sila na makakilala at kumilala sa iyo. Tulungan mo, Jesus. Amen. At ngayon,
pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kapayapaan na mula sa ating Panginoong Yesus, ang gabay, tanglaw ng banal na Espiritu ay lagi namin maranasan sa buhay ngayon, magpakailanman. Amen. Amen. At ngayon po, binabati natin ang lahat ng nanay, mama, mami. Binabati po natin kayong lahat ng Happy Mother's Day to all.